Magandang umaga sa inyong lahat. At siyempre, gaya ng dati, saan man sulo kayo upanig ng mundo naroon ng Pinas, sumating muli ang pagpapala. Ang makatang tambay pong muli. Ang tanging punan, yung mga logic ng buhay. Kaya pagkatapos mong mag-subscribe, makinig ka naman at nang makita kung ano ang mayroon kay makatang tambay. Yung mga nangyayaring pag-iimbestiga at mga hearing ang gusto kong bigyan ng reaksyon. Dahil parang nakakalungkot din naman yung mga nakikita natin at napapanood sa ginagawa ng ating mga kagalang-galang na mga mambabatas. Sa Senado man yan, sa Kongreso man yan. Pero siyempre kaya nga tayo nalulungkot dito. Naalala natin at gusto na rin ipaalala na hindi ba't sila yung lumapit sa atin at nanghingi ng pabor para sila maupo riyan at magkaroon ng kapangyarihan katulad ng ginagawa nila. Hindi rin sa atin ang galing kaya sila nanaren at ngayon parang na pinangangalandakan, ganun yung nakikita natin na sila yung makapangyarihan ngayon dyan. O, diba? At yung bagay na yan, yun ang sinasabi ko na nakakalungkot naman. Tingnan mo yung nangyaring hearing dun sa Quad Committee ng Kongreso. Yung dating naging General Manager ng PCSO, si Colonel Garma, itinakot na naman, inasadahan naman ni Congressman Contempt Paduana na i-contempt nga ito at natuloy sinang-ayunan ng mga kongresista, ng mga kasamahan niya ron. At kaya ako nalulungkot dito, yung contempt talang ginagamit na lang nilang kasangkapan, hindi naman talaga kahit hindi pa hinihingi ng pagkakataon. Basta yun ang ginagawa nila sa sangkalan pag gusto nilang piitin o gipitin yung resource person nila. Nakatulad ng nangyari kahapon. Bakit natin masasabi? Nung nagsabi si Congressman Contempt Paduana, na isaset in contempt nga dahil sabi nga niya nagsisinungaling. PCSO chairman dati na si Colonel Garma. Nagtawanan pa. Yung mga kasama niyang kongresista doon, yung mga pagmumukha nila, Congressman Abanteron, nila Congressman Ace Barber at saka sila Congressman Dan Fernandez. Nagtawa na para bang umiyak kaya sa si Colonel Garma. Talagang hindi matapos yung pag-iyak ng patawa ng side of contempt ni Congressman Paduana. At kaya nalulungkot tayo rito, inuulit ko nga. Pero may itong mga kagalang-galang na taong ito, itong mga mabatas na ito na nanghiram sa atin ng kapangyarihan para sila maupo riyan. Sa ating galing yung kapangyarihan nila sa maikling salita, kaya sila nariyan. Pero ito, ginagamit lang para ipitin yung alam nilang nakalaban nila o yung hindi pumapabor sa kanila. Yun ay kinakalungkot natin at kaya natin sinasabi na ito ay ginagawa na lamang nila halos na instrumento, hindi naman nararapat na o kinakailangan itong pagkukontempt sa isang resource person. Nagtatawanan sila nung nakita nila na umiyak na. Ang ibig sabihin ang basa natin dito, ayan o, umalab na naman yung ating pananakot. Yun yung nakikita natin at ikinalulungkot dito. Para bang ibinigyan lang natin sila ng kapangyarihan para lang manggipit ng mga ordinaryong tao, ng mga iniimbita nila riyan. At kisyo nga yung in-aids legislation, yun paraan nila binibigyan din dito Tapos sa hinaba-haba naman ng investigasyon nila, wala naman tayong nakikita kung ano yung mga nagagawa nilang batas para dun sa iniimbestigahan nila. Yun ang malinaw dyan. At dito naman sa nakikita rin natin sa Senado, ito namang pag-iimbestiga naman kay Alice Go.
wala naman tayong pakialam dito. Ano ba yung mga naging kasalanan nito, atraso nito sa gobyerno. Hindi naman natin yung pinangihimasukan. Kaya nga sila nag-iimbestiga dyan. Di sila ang umalam. At samantalang tayo, audience dito nanonood, ang nakikita natin naman yung ginagawa nilang daloy o pagpapadoloy ng investigasyon nila. Ihaba na kaya nito. Nung pa ito napapanood, hindi pa tumataka si Alice Guo. At siguro nga, inabot na rin ng buryong itong mayor ng Bamba na ito. Paulit-ulit na lang yung tanong. Na kung susuriin mo, parang naglulukuhan na lang. Lalo na itong obserbasyon natin sa hearing na ito, itong tinatalakay ko ngayon. Na reaction video nga na nauukol dun. Parang naglulukuhan na lang sila. Halos naubusan na rin ng tanong yung mga senador doon kung ano itatanong kay Alice Guo. Mukhang nakikita natin din. Nagmamaritis na lang. Kumbaga hindi na relevant yung mga itinatanong. Basta meron na lang mga itanong. Dahil ang pinipirsa nga nila na ito'y arrest warrant na nagmula sa kanila. Kaya kinakailangan pang bumalik doon at imbestigahan nila. Bakit di natin masasabi? Tingnan nyo. Tinanong na kung yung daw tao na nag-facilitate nung pagtakas ni Alice Guo ay foreigner ba o local? Sinabi na ni Alice Guo na local. Ibig sabihin, dito sa Pilipinas mismo, hindi taga ibang bansa. Lumipas lang yung ilang minuto, tinanong uli ni Senator Bong Revilla. Yun din tanong na yun. Ibig ko sabihin, wala na silang tanong. Inulit-ulit na lang ba nila na sahin na ba haba man nung ka-imbestigan nila yun ang hearing na yun. Kung hindi ka maubusan ng itatanong. Parang inipilit na lang nila na magbukas ng isasagot si Alice Guo at yun naman ang umpisa nilang pahabain. Doon na lang sila kumukuha ng ideya sa isasagot. Ayaw naman sumagot ni Alice Guo. At para siguro security reason daw ayaw naman sa kanya. Sinasabi mga abogado sa kanya kaya. Parang doon nabubisit yung mga senador dahil nawawalan sila nawawalan sila ng topic para pahabain yung mga dapat na itanong pa nila. Napuputol sila kaya sila nabibisit kay biro mo 3 beses na ikinuntim. Ang nakakapagtaka, kinuntim na ba't sige pa rin ang tanong nila, di ba dapat ikulong na nila? Pambira nangyayari talaga ito sa mga kagalag-galag na mga mambabatas natin ito, di ba? Tayo nagalan sa mga ito dahil siyempre nagagalingan tayo sa kanila. Sila yung mga sabi nga yung mga kagalang-galang, mapagpipitagana natin sila at saka di marurunong, di ba? Ito yung napapanood natin, naobserbahan natin. At bilang isa pa uling mga pagsablay ng mga ito, biro mong dahil bago sila sagutin ni Alice Guo ay nagkukumukonsulta dun sa 2 abogado niya. Ang tanda o abogado ron si Stephen David. Tinakot pa ng mga senador. Na parang sinasabi nila na huwag mong sagkaan kung anong gustong sabihin na katotohanan ng kliyente ninyo. Kung hindi, baka kayo ang masite in contempt rito. Parang ganun yung ginagawa nilang pananakot dun sa abogado ni Alice Guo na kinukonsulta bago siya sumagot sa mga itinatanong. Dito, hindi na nakatiis si Senator Coco Pimentel. At sinupalpalat sila dito, hindi sila dito nakasagot. Ang sabi ni Senator Coco Pimentel dito? Sabi niya, bilang abogado rin ako, huwag nating buhayin yung signal natin para sa abogado niya. Sa abogado ni Alice Guo. Dahil anong malay mo? Tayo lahat dito, mangailangan din ng abogado. Kasi nga, trabaho niya yun, kung ano yung trabaho ng isang abogado na kung ano yung bagay na ikinalilito nung kanyang kliyente. Talagang tutulungan niya ito. Lalo't itinatanong sa kanya. Huwag natin tutukan yung mga abogado niya na tinatanong niya bago siya sumagot. Trabaho talaga ito
naming mga abogado. At kaya niya ito sinasabi nga, isang ang abogado rin si Coco Pimentel. Lahat dito inatamimi. Makasama niya yung senador. Kaya ako naiisip at nasasabi ito na talagang hindi na really man talagang ginagawa nilang investigasyon na yun. Bakit hindi natin masasabi ito? Sa investigasyon na rin nila, kaya nagbunga naman ng maraming kasong isinampa rito. May kaso na ito. Meron ng kaso sa Comelec. Meron ng kaso sa DOJ. Kumpleto na yung mga bagay na lumitaw doon sa mga ginawa nilang investigasyon. Tapos, bakit kailangan investigan pa nila rito? At ito, nakikita natin na halos nauubusan na sila ng mga itinatanong dito. At nakikita natin na rin na hindi na nagiging makabuluhan ba yung kanilang mga ginagawa rito.